Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. The country's friendly station, Radyo Natin. DXTC 95.9 of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan, ganito pong 1 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, narito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay hatid sa atin ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM. Yan po ay sa pamumuno ni Minister Dato Muslimin G. Sema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginanap ngayong araw na ito, ika-25 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan, dito sa lungsod ng Cotabato, ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Sheikh Omar Pasigan Building na bahagi umano ng pagpapaunlad ng infrastruktura sa ilalim ng administrasyon ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa. Ang nasabing gusali ay planong maging isang 2 palapag na istruktura na maglalaman ng kabuuang 6 na silid-aralan. Ito ay may layuning mapabuti ang pasilidad para sa edukasyon at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral at guro. Ayon sa pamunuan nito,
Ang proyekto ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang sektor ng edukasyon at maghatid ng dekalidad na serbisyo sa komunidad. Inaasahan din na ang bagong gusali ay magsisilbing mahalagang ambag sa paghubog ng kaalaman at kakayahan ng kabataan sa lugar. Dumalo sa naturang seremonya sina BBOI Sultan Muhammad Omar Pasigan, MP Attorney Kitam Kadatuan, Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani, Dr. Margani Gamander bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa proyekto. Ang construction ng Sheikh Omar Pasigan Building ay inaasahang magsisimula kaagad matapos ang naturang seremonya. Sumaino ang balita sa oras na ito at ang balitang ito ay itid sa atin ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm. Yan po ay sa pamumuno ni Minister Dato Muslimin G. Sema. Ako po si Radyo natin Oronisa Mamintal Kusina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Bendalan suka kalimo kapan magayun dumadaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namba ita demantano makalilitat kanumadaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ika-25 sa buwan ng Abril, taong 2026 at ika-8 sa buwan ng Dhul Qaida, year 1447 sa Hijri Islamic calendar. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong news writer, and of course sa aming mga kasamahan, sa mga radyo natin patrollers at sa ngalan po ng ating mga media technicians. And sa ngalan din po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Tuladan Abayanan.
Ako po ang inyong makakasama. Ito po ang inyong kakasakawang-kawangan. Radyo natin Oronisa Mamindal Kusain. Ang inyong pong kakanuron. Kumusta po ang ating mga araw ngayon? Kumusta po ang patuloy na sikat ng mainit na sikat ng araw na maalinsangan na panahon? Oo, ang patuloy na mga agam-agam sa ating mga puso. Oo, sa political status po na nangyayari dito po sa Bangsamoro. Kumusta po ang ating mga ilaw ng tahanan? Kumusta po ang ating mga haligi ng tahanan? Kumusta ang ating mga anak? Ang mga anak dyan na patuloy na nakihilata sa kanilang mga bed, sa kanilang mga higaan. Huy, gising-gising na dahil tanghali na. Nako. Oo, hindi na aabot ng 1 oras at magtatanghali na. Tulong-tulong naman dyan sa ating mga parents, sa ating mga magulang na lagi hong busy, ano? O yung busy kaninang umaga, busy pa hanggang ngayon. Mamaya busy na rin. Kaya pansamantalahin natin habang wala tayong pasok. Ano ho? Habang wala tayong pasok, sa ating pong mga estudyante, sa mga sa mga secondary level, sa elementary level, na mawala pong mga pasok, nga. Ayan, kumusta ang ating mga listeners dito po sa lungsod ng Cotabato na patuloy na sumusuporta sa atin? Kumusta po ang Odasan family, ang Ulangkaya family, ang Ali family, ang Bandaw family, ang Gampong family, ayan, ang Panabal family, ayan, ang Adam family, and of course, Enoch family. Oo, na lagi pong nakaantabay. Oo, para po sa programang Tulada na Bayanan. Ngayong araw po ng Sabado. Uy, meron tayong listener noon during Thursdays pa. Thursday pa yung ating programa na hanggang ngayon akala niya every Thursday pa rin ang ating programa. At siya ay nagtaka dahil ang tagal-tagal na raw na nawala sa ere. Ang sabi ko, lumipat ho tayo sa araw ng Sabado. So mag-iilang buwan na nga ba? Oo, since na lumipat tayo sa araw ng Sabado. Oo. So, ang oras po natin ay 11 minutes makalipas ang 11:00 ng magandang umaga. Ito pa rin po ang programang Tulada na Bayanan. Dito lamang po sa himpilan ng DXTC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Okay, antabayanan po natin ang iba't ibang segment ng ating programa. Nandyan po ang tips portion, nandyan po ang question and answer portion, and of course, konting tip, or konting pahapyaw sa mga pangyayari ngayon. Ayan, dito po sa Bangsamoro. Oo, patapos na po yung crisis natin, sa malapit na matapos itong crisis natin sa produktong petrolyo, pero ngayon kakaibang krisis na naman. Krisis sa politika raw. Oo, wag po natin 'yan pagsabayin na isipin. Isa-isa lang, mahina ang kalaban, Oo, mag-relax lamang po kayo diyan. Lagi pong magtabi ng tumbler, isang pitcher. Sabi pa ni Ma'am Noraida, isang pitcher daw, uubusin daw niya 'yan agad, Kaya ba? Oo, kaya raw. Huwag naman ubusin agad, halimbawa, makakaubos ka ng a glass of water ngayon, and then maya konti. After 30 minutes, another glass of water. And then after 30 minutes, ganon. Then asahan mo na lagi kang papasok ng CR. Pag ganon ka, ganon ang duration ng pag-inom ng water. Oo. Pero ako pag iniisip ko, hindi lang yata
8 to 10 glasses of water. Kasi ngayon, medyo medyo nakakaramdam na tayo ng uhaw, 'di ba? So, naiinitan tayo, naaalinsanganan tayo. So, lagi tayong umiinom ng water. Kaya, madalas din ang pasok natin sa CR. Di ba? Kumusta yung mga nasa 13 barangays? Okay na ba? May mga tubig na ba dyan? Na hanggang ngayon ay problema pa rin ng water? Meron na ba? Mga other sources of water dyan po sa inyong lugar? It's 40 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Lagi tayong napapa-alas 4. Oo, kasi meron po tayong arangkada balita. Pakiramdam natin, hapon na, Siguro dahil sa init ng araw, sa init ng panahon. Pero sa kabila niyan, lagi tayong magsabi na alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dahil nandito pa rin ho tayo. Nandito pa rin tayo na lumalaban sa buhay. Na hindi ho hiniisip kung ang anumang mga problema. Siyempre, sabi nila, ba't ko naman hindi iisipin ng problema? Paano ko maaabot ng isang bagay pag hindi ko yun inisip, depende naman po yan paano natin dalhin. Kasi pag hindi naman natin inisip, paano natin masolve, diba? Pero, dapat, ang problema ang dapat mag-isip ro sa atin. Yan ang sabi ni Ma'am Tarhata. Huwag daw isipin ang problema, bagkus let the problem ang mag-isip sa atin. Diba? Ayan, it's 15 minutes makalipas ng alas 11 ng magandang umaga. Tayo po muna ay magpaparid ng Quran. As of this moment ay pakinggan muna natin ang the opening chapter of the Holy Quran. Ito po ay ang Fatiha. Yan, Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Ang pinakauna sa ating mga chapters, sa ating mga surah sa Holy Quran. MashaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Ya Rab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ahsan. أحسنت أحسنت إياك نعبد وإياك نستعين الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم إلهي آمين إلهي صراط الذين أنعمت عليهم نعم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم
ماشي 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 أحسنت 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 ما شاء الله آمن الرسول يا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الله أكبر الله أكبر والمؤمنون كلنا آمن بالله الله أكبر وملائكته وكتبه الله أكبر ورسله الله أكبر لا نفرق بين أحد من رسله أحسنت ما شاء الله ما شاء الله حفظك الله ما شاء الله أحسنت أحسنت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Ayan, yun po ang Surah Al-Fatiha, ang pinakaunang chapter ng Holy Quran. Okay, it's 21 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Ito pa rin po ang programang Tuladan na Bayanan. Tuwing tanong, pamigirin sa mabago sa panundan kalilitan no dalapan lumadagang pamigirin sa kalilitan ingudong mga islan duwan-duwan tanudentanan uditanong mamagayon mga guro'y mga ulama Pagitsang sunadakin sa bandalan sukakali mo kapan magayon dumadakin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Namba itadumantano makalilitad ka dumadakin 22 minutes makalipas ang alas 4 or alas 11 ng magandang umaga. Oo, sabi pa ni Ma'am Noraida, di kun sa kaning gabulong, bakikinag. Sa kapambati sa Quran, Surah Al-Fatiha. Masya Allah, alhamdulillah. Oo, isa pong katotohanan, nagpapatunay na ang isang tao na talaga nitong mahilig ho at saka talagang na-in love sa pakikinig sa pagbabasa ng Holy Quran ay isa siyang may malambot na puso. O, diba? Alhamdulillah, isa yan sa mga dapat tigawa sa Maguindanao na pagpapaganadan. Paganadan ta, umanta makakinag sa Holy Quran, di ka na buuman makakinag ka o mangkwana na mana magkarandam ta, kailangan na makikinag ta na pagkagabagal ka nung manggiginawa ta. Ibig sabihin yung tanda, tanda adan na masukwa na pagkapya, pagka-elevate ibada atawa ka paniniwala atawa ka faith ta. So, alhamdulillah for that. Masya Allah. So, kumusta po uli ang ating mga masugin na taga-subaybay? Oo, kumusta po ang Kanakan family? Ayan. Oo, kumusta? According to Ma'am Saadia,
Assalamualaikum tigin Ma'am Noor. I'm watching from Kalanganan Dos, dito po sa lungsod ng Cotabato. Ayan, kumusta po ang mga taga Kalanganan Dos? And of course, kay Ma'am na Sembay Adam, na yes, I miss you too. I miss you daw, ate Ma'am. I miss you too. Thank you so much for the love and for the hearts. Ayan, sabi ni Ma'am Sads, almost 1 year na po Ma'am mula noong ilipat sa bagong oras at ang oras o ang araw ang programang Tuladan na Bayanan. Uy, thank you so much. Buti pa to sila, no? Oo, laging andyan na nagpapaalala na ito na pala, ganito na pala katagal. Tulad na rin ni Ma'am Noraida. Oo, sabi, ganito na raw katagal ang Tuladan na Bayanan. Ayan. So, assalamualaikum from Maumo Uthayming Gampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya maudu Ma'am Nor. Kumusta ka na? Salam kapantingin si Datu Uthaymin anya. Bakikinig sukran. Bakikinig ka sa Datu Uthaymin. Hello. Hello Datu Uthaymin. Ayan. Yung basi gapagito ni Datu Uthaymin niya kadang banawag sal kanin. Okay, according to Ma'am Sembay Adam, ate Ma'am salam kapanso, mahal ko dyan, naka-duty sa Delta Bridge. Bakikinig sila na salka ngayong araw na ito. Marami sila from Mahal. Ayan. Ng extension na Purok Bualan, Poblasyon 2 dito po sa Cotabato City. Again, hello raw po sa mahal ni Ma'am Sembay Adam dyan po sa may Delta Bridge at sa kanyang mga kasamahan. Oo, nakasalukuyang naka-duty ngayon. Oo, ingat-ingat po tayo at magtabi ho tayo ng water, ano? Nagre-reflect po yung init ng kalsada sa ating pong mga sa ating face, sa ating katawan. Kaya dapat from time to time magpahinga ng konti and then iinom mo ang water. And of course, according to Sir Ahmad Enoch, assalamualaikum tigin, Tuladan na Bayanan, mapiamod to ati Noor, salam tigin, si Pakata Umo Thaymin, salam kapantigin si Kalin, si Kaka Rodjipay, si Kaka Pakata, si Pakata, Sembay Adam, si Ate Eliza, si Kuya Haris, si Ate Maya, si Ma'am Ibrahim, si Ama Ibrahim, and salam kapantigin si Habibi Alayna. Dadang nanistiri na mamu abi-abibi ni Akmada niya. Kamamo po daro-taro watching from Tenorio, Awang Dos Sukran, Miss Ate Nuron. Si Miss ba na si Mrs. ba na? Ayan, thank you so much. Ayan, pagpalain bang sa Moro. Napiang iniganggula na still pa rin na ang niyata no na mapia. Ma'am Nor, tigi Ma'am Noraida, yata no tingin panganin ka no Allah Ta'ala na sumanga kaunutan na mamagayon din, insyaAllah Ta'ala. So, wag po natin yan kalimutan. Lagi nating idua, ilagay sa ating mga dua. Ito pong ating mga leader dito, especially dito ho sa Bangsamoro, dahil alam natin, di po yan so kaila sa atin, kahit hindi ko ikwento, kahit hindi ko banggitin dito, ang Bangsamoro ay napaka-updated na ngayon, sa mga pangyayari dito, dahil meron na ngang social media na ang bilis-bilis. Pero wag mo masyado kayong kampante sa social media, kasi hindi lahat po ay may katotohanan. Okay? So, hanggat hindi nyo na-verify yung isa pong nailabas sa social media, ay wag po basta-basta maniwala. Kasi kumakalat po ngayon ang tinatawag na fake news. So, diba? O, kaya humahabol si Mr. Loverboy. Salam tigin, mapia-mapita, mga magan mode tutigin, DJ Ma'am Nuron. Lilang kapantigin si Sembay Ada, Ma'am Noraida Udasan from Loverboy of Bongo Island. Ayan, bulawang ko jabal ka din. Ayan. Jabali ka ng bulawang ko, ikayaw naggayaan niya. Jabali ka din, kabetad amang gula, adan mayonin, adan matanggonin. Ayan. Oo, ready na ba kayo? Mga masugi na taga-subaybay. Wag na siya masyado nating pansinin ang mga pangyayari ngayon. Especially sa tawag nito,
sa problema natin sa politika, no? Oo, baka po kasi yung iba diyan ay masyadong damdamin o dibdibin. Bakit ganito? Bakit ang partidong ito? Bakit kini-question? 'Di ba ito ang dapat na mag-lead, mauna? Oo. Hindi natin 'yan kontrolado. O 'di ba kung isipin natin ang talagang may control ay ang nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala, o 'di ba? O kasi siyempre sa ating naranasan ito pong partidong ito, ay ito po talagang pinakauna natatag ito pong partidong UBJP. Bakit ngayon kabilang siya sa nakapending, ha? Oo. So may 10 ng na-accredit ng COMELEC. So ito po medyo pending, tapos yung isa ay wala na ho talaga yon. So tingnan natin, abangan ang susunod na kabanata. Oo, di yung kaila sa atin na tawag nito ay alam natin yan lahat. Dahil active na po tayo sa tinatawag na social media. Ang halos lahat alam na natin, Hindi na kaila po sa ating lahat yan. Tapos minsan kayo ay nalilito at sasabihin, ayoko na. Huwag naman ganon. Oo, huwag na sabihin agad-agad na ayaw na ninyo. Oo, huwag mong sabihin na hindi ka na mangingialam. Mangingialam ka in the sense na ikaw ay isang bangsamoro. At saka tawag dito, isa kang bangsamoro, so apektado ka kasi nasa Bangsamoro region ka. So hindi pwedeng sabihin hindi ka na mangingialam. Pakialaman po ito. Oo, dahil isa ka sa mga mamamayan, isa ka sa mga botante, isa ka sa mamamayan ng Bangsamoro. Ay wag na wag sabihin na ayoko na. Nakakasawa ng pakinggan ang mga ganito. Kasi hindi ho kaila sa atin yung mga ganyan na na mindset ng iba. O, 'di ba? Nagsasabihin na ito, nagtatalo-talo kayo diyan, pero kami affected dito. Bahala na kayo diyan. Total hindi rin naman kami nakikinabang. Oo, ang pinaka the best way na mangialam tayo ay ito pong pagsali or isasali ang ating mga leader sa ating mga prayers, sa ating mga dua. So, wag na wag po natin yan kalimutan. Kaya, kayo mga kaibigan ay lagi po nating alalahanin na lahat ng ito ay mula ho sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng COMELEC. Oras natin ay 31 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang, alas 11 ng magandang umaga. Uy, napapa-alas 4 na agad tayo, bago tayo sa tips portion mga kaibigan ay heto muna, bigyang daan natin ito pong extended scholarship alert po mula ho sa Cotabato Institute of Technology or Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. So, ito po mga kaibigan ay open na ulit. Ito pong application para po sa BS Criminology at saka sa Bachelor of Arts or Bachelor of Education in Elementary or Bachelor of Elementary Education or BEd. And ito po ay 100% full scholarship ang makukuha ng lahat na mag-e-enroll. So, isend nyo ang PDS nyo habang hindi pa po nagsisimula ang klase. So, wag po ito palampasin. So, saan ba isi-send po mga kaibigan? So, i-contact nyo po for more details. I-contact po ang ito pong number na ito mga kaibigan, 0985-1873-334. Ayan po.
Ayan po, inuulit po natin, ang deadline po ay wait lang. Ito ay tapos na pala, no? Itong April 17, ito pong deadline. So, mag-antay na lamang tayo ng, tawag nito, ng more announcement or another announcement mula ho sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated para po sa mga courses offered at saka sa mga scholarship offered ng naturang paaralan. (34 minutes makalipas ang alas 4 ng alas 11 ng magandang umaga. Siguro dahil dahil sa panahon. Kaya lagi tayong napapaalas 4. Oo, gusto natin siguro gumabi na, no? Para medyo malamig na naman ang panahon. Anyway, tayo po ay manatili tayo na lagi tayong kalmado. So, ang tips po natin ngayon mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ito pong yung tawag nito na papaano natin mapanatili ito pong ating pagiging kalmado sa kabila ng mga balita ngayon, sa kabila ng mga pangyayari ngayon dito po sa ating rehiyon, dito po sa lungsod ng Cota or rehiyon ng Bangsamoro. Mga kaibigan, ang pananatiling kalmado sa gitna po ng krisis sa politika ay mahalaga para po sa mental na kalusugan at personal na seguridad. Sa ating mahalaga po talaga itong mental health natin, at para po sa personal na seguridad natin. So, narito po mga kaibigan ang ilang practical na payo or tips bate po sa mga eksperto at sitwasyon na dito po sa Bangsamoro. Or shall we say dito po sa bansa ng Pilipinas. Hindi lang sa Bangsamoro kundi maging sa buong Pilipinas. Okay? Para po sa inyong lahat ito mga kaibigan. So, unang-una po, limitahan ang pagkonsumo ng balita. Yan. Baka po kasi nalulung na tayo sa lahat ng balita ay pinapanood na natin, So, hindi na tayo makakapag-concentrate niyan sa ating hindi ko tinutukoy. Ang programang ito ay hindi po ibig sabihin ang tinutukoy hindi na po kayo manunood. So, ang ibig lang po sabihin nito ay wag po sanang laging nakatutok, So, iwasan ang labis. Yung labis, lahat kasi ng bagay pag sinabing labis o sobra ay may negative na effect, 'di ba? Oo, lahat ng bagay na sumusobra ay talagang may negative effect, okay? May negative na kalalabasan. So, iwasan po ang labis na pagbabasa o panunood ng mga balita, lalo na po sa social media. Ayan na po yung nabanggit natin kanina na alam natin sa social media ay huwag po basta maniwala dahil kumakalat po ngayon ang fake news na pinagkakaguluhan. Akala po ng iba, akala ho ng lahat ay totoo yun. So, upang maiwasan ang tinatawag na doom scrolling o pagkalunod sa negatibong impormasyon. Baka po yan na yung tinatawag na doom scrolling, O ito pong nalulunod ka na sa mga negative na information from the social media. Ang tawag doon ay doom scrolling. Okay? So pangalawa, mag-focus po sa mga bagay na kontrolado. Tanggapin na hindi mo kontrolado ang mga kilos ng mga politiko, o 'di ba? O pandaigdigang pangyayari o pambansang pangyayari. Katulad dito sa national scene, na kung saan po mga kaibigan ay kasalukuyan pa ring ito si nangyayaring impeachment case, dito po kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, So, ayan po, isa na rin po yan sa kalituhan ng madlang Filipino. Ang nangyayari ngayon sa Senado. 'Di ba? So again, mag-focus po sa mga bagay na kontrolado. So dapat tanggapin natin sa ating sarili na ito pong kilos ng mga politiko, yung mga leader, ay hindi natin yan kontrolado. So mangyaring
wag tayong mag-focus doon na ito, baka ganito na ang mangyari sa atin. Wag natin agad isipin na ganun. May mga negative effect. Ang unang-una isipin natin anong effect nito sa ating sarili. Baka hanggang pagtulog mo na, iniisip mo na lang lagi si Inday Sara, no? Baka sabihin mo na, naku, paano na? Paano na pag na-impeach si Sara, si Vice President? O, diba? Paano na pag natanggal na ang UBJP? Ano na ba talaga? Alam naman natin na MILF po, o wala pong Bangsamoro raw, sabi nila pag walang pakikibaka dati, ano? Nakakalito na rin. Litong-lito na kayo, no? Wag malito. Ito na ang ating mga tips. So, ayun, pangatlo, mag-focus sa mga bagay. Yun, pangalawa yung mag-focus sa mga bagay na kontrolado. So, pangatlo, huwag personalin ang negatibong ugali. Sa mga discussion, 'di ba? Wag pong damdamin ang negatibong komento ng mga iba o ng iba, manatiling kalmado at objective. Ayan. Kasi tayo nanonood din tayo sa mga lagi natin ginagawa 'yan. Wag niyo pong wag niyo pong ikaila 'yan, Ang ginagawa natin, nanonood tayo ng mga comments, mula po sa mga netizen, kung ano ba yung mga komento nila. So, nakikita natin yung mga, yung iba nakikipag-argue, yung iba ay kung ano negative na, yung iba ay nakakasakit na. Ito po yung katotohanan. Madalas sa mga komento ay nakakasakit na po yung iba, ng damdamin ng iba. Hindi na ho iniisip kung ano yung binibitawan, basta na lang bibitaw ng salita. Pero siyempre, karapatan yung ng isang tao dahil nasa may freedom tayo, nasa democratic form of government tayo dito po sa Pilipinas. Pero, magkaganon pa man, wag po tayo masyadong mag-rely doon dahil we are in a democratic country, ay kung ano-ano na ang sasabihin natin. Lagi pa rin tayong mag-watch ng mga words na lalabas sa ating mga bibig. Malay mo, sa pamamagitan ng may nabanggit ka doon, na yun na pala ang magiging problema mo. O malala nyo yung if I'm not mistaken, that was one month ago, or more than 1 month ba? Kung may isang netizen na kung ano ang komento, kung ano-ano ang kanyang komento, yung kakaibang mga words na, talagang naman hindi, parang ayaw mo rin pakinggan or basahin. Ito po ay patungkol sa isang mayor dito po sa Maguindanao del Norte. Ang ginawa ng mayor ay, syempre, pinost ang netizen na yun hanggang sa hinahanap. Ang nangyari, ang netizen na yun, dahil sumikat siya, sumikat nga siya, ay humingi ng public apology. And ewan ko lang kung humingi ba ng personal na apology kay Mayor. Isa ho sa Mayor ng Maguindanao del Norte. Ayan ho. Kaya tayo ay medyo daan-daanin natin yung mga komento natin. At gaya ng ating nabanggit, pangatlo po sa ating tip para po makaiwas na at saka mapanatili na magiging kalmado tayo sa gitna ng krisis sa politika, ay ito pong wag personalin ang mga negative comments, negative character, habit, ayan. Sa mga discussion, wag damdamin ang negatibong komento ng iba. Okay? So, manatiling kalmado at objective. So, wag pong pa-affect, lahat po tayo may kanya-kanyang saloobin. Alright, next one is maglaan ng oras o ito pong tinatawag na compartmentalize. Ayan. So, hindi po masamang pansamantalang ihiwalay ang sarili sa magulong balita. O itong tinatawag na compartmentalized. Ito po mga kaibigan ay upang makapagpahinga ang inyong isipan. Yan. Ihiwalayan nyo muna ang inyong sarili. Magpunta sa ibang lugar, mag-unwind,
Dahil ngayon ay summer na summer, sobrang na-feel na talaga natin. Summer feels na po tayo ngayon, ay ayun, bigyan natin ng ating sarili na pumunta sa mga lugar na kung saan ay makakatulong yun sa ating kalusugan, sa ating mental health. Makapag-unwind tayo, makapag-muni-muni para po mas stress-free tayo. Okay, next one po mga kaibigan. Okay, yung kanina nabanggit natin, so maglaan po ng oras, hiwalay mo na pansamantala ang sarili sa magulong balita. Para po makapagpahingang ating isip. Next one is maging disiplinado. So always naman po dapat natin yan i-observe. Sa panahon kasi ng krisis, panatilihin ang disiplina sa sarili at huwag padala sa emosyon o takot. Diba? Pag hindi tayo natakot, pag hindi tayo affected, hindi ibig sabihin na hindi tayo nangingialam. Nangingialam tayo. Kasi ang pangingialam ay bahagi yan ng pagiging isang netizen. Dapat natin pakialaman din, pero hindi sa punto na wala na tayong disiplina. Nawawala na tayo ng disiplina sa ating sarili. Diba? Yung pang nagpapadala na tayo ng emotion. Yung hindi na natin alam, ito, next na gagawin natin. Imbes na meron tayong mga plano, may mga kaukulang trabaho tayo at that time, nung nabasa mo yung mga news o nabasa mo yung mga discussions sa social media, affected ka na. Parang tulala ka na sa isang tabi at hindi mo na ma-continue ng maayos-ayos. Ito pong iyong trabaho sa oras na yan. Dahil iniisip mo na lang, naging affected ka na. Kaya, yan po mga kaibigan ay isa po sa mga lagi natin i-observe maging sa anumang bagay. Ito pong pagiging disiplinado. So next one ay humanap po ng solusyon o kritisismo konstruktibo na tinatawag. So sa halip po na magturo ng mali, mag-focus sa mga solusyon na maaring gawin sa sariling antas. Ayan. Oo, yung iba kasi sa mga ganito na discussion ay yung bang nagpapapapel na tinatawag. Yung akala mo alam na alam niya, 'di ba? Oo, hindi siya nagpo-focus sa kanyang what I mean is wala na siyang hindi na niya ginagamit yung pagiging disiplinado sa sarili niya. Lagi na lang ganun ang ginagawa na affected sa isang bagay na nakita o nabasa sa social media. So again, ang humanap po ng solusyon or kritisismong konstruktibo. So halip na magturo ng mali, mag-focus sa mga solusyon na maaring gawin sa sariling antas. Okay, huwag po sana maging dahilan tayo na lalong malilito yung mga wala masyadong alam. So, dahil nagbigay ka ng informasyon, dahil akala mo sarili mo, ikaw na ang may alam. So, wag po natin ituro yung mga hindi tama, Wag mo magbigay ng informasyon na hindi tama. Sa halip ay magkaroon sana o mag-focus ng mga solusyon na maaring gawin sa iyong sarili. Okay, it's 47 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Kala nila alas 4 na naman. Alright, so the last one na tip natin, paano mapanatili na maging kalmado ay ang remembrance of Allah. According to the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. In the remembrance of Allah, do heart find rest. Sa pag-remember, sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na there is only one God, Allah subhanahu wa ta'ala, doon po napapanatili na nagiging kalmado ang ating puso. Yan, nagiging kalmado, nagiging mapayapang ating nararamdaman. Believe me. Oo, that is proven and tested. Nagiging kalmado tayo pag lagi pong nasa puso natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo pat sinasabayan ito ng mga
obligadong prayer. Diba? Oo, doon po natin napapractice ang tunay na iman. Yung lagi po tayong nag-o-observe ng 5 times prayer. Oo, sa pamamagitan nun, lumalambot po ang ating puso at nagiging magaan ang lahat. Believe me, and this is proven and tested po mga kaibigan. Kahit gaano man kalaki ang problema, ano man ang hinaharap ng bangsamoro sa ngayon, ay huwag pong tanggalin ang pag-alala lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun po ang tunay na nakapagpapagaan sa ating mga puso. It's 49 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. 11 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Ang bilis talaga ng panahon. Sadyang napakabilis. Kasing bilis ng tibok ng puso ni Ma'am Noraida. Oo, ayan. Tumutibok-tibok dahil daw sa init ng panahon. Ewan ko lang kung nakapagsaing na ba? Oo, habang nakikinig ng Tulada na Bayanan, nakapagsaing na ba kayo diyan, Ma'am Noraida? Sabi pa nga niya, ganyan daw talaga basta politika, magkakasundo rin sila inshallah. So iamong tanong sila sa dua. That was according to Ma'am Noraida. Oo, nakaluto ko din kaginapan si Ma'am Noraida. Ayan, nakaluto din. Sa nakaluto ka no, Ma'am Tarhata? Tawa kadalapan. Hadnan to na nakafocus ka no sa kapambati sa newsfeed no magbag-scroll ka no ng pagdaga. Matiano ng pagdaga ni komento ni Bapa. Ayan, hello tigis Sir Saidali. Hello tigin salam Ate Nur. Yaku buntigi na ba makikinag kanu programa at Tulada na Bayanan. Niya si Saidali tigin niya ati, niya ako pamon sa Cotabato sa Guna. Sa may Pansakala. Ayan, kumusta ka na tigin Ate Nur? Alhamdulillah, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pa rin ay nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw na laban sa ating buhay. Alalahanin natin na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Ang totoo nating tahanan, ang walang hanggang tahanan ay in the day hereafter. Ang buhay sa kabilang buhay. Ayan. Okay, it's 9 minutes na lamang bago sumapit ang alas 11 or alas 12 ng magandang tanghali. Okay, bigyang dana naman natin ngayon ang ating mga masugid na tagapakinig. Oo, so bigyan na natin ito pong si Ma'am Sembay again. Nasabi pa niya, salams ko sa pakat ko si Ahmad Enog, si Sis Umo Hekma Gampong, si Ate Mamaya, Ate Mama Analiza from Almonte Extension. Okay, and pahabol pa raw kay Sir Mahmoud Bandaw, Saidali, Dato Tayan sa Kandal, Alvin Mga Lamas, Sukran. Thank you so much to our very own station manager, none other than Sharia lawyer Sir Roji Pai A. Mangulamas, watching from SK. Ayan, sa SK, mashallah. Alhamdulillah, thank you so much. Kumusta po kayo, Sir Jaan? Malakas daw po ang Tulada na Bayanan, ang radyo natin sa kanilang area. Ayan, thank you so much. Ingat po, sir. 53 minutes makalipas ang alas 4 ng or alas 11 ng magandang umaga. Ito na po ang ating question. Are you ready?
Ito po ang ating number. So, pakikuha po ang ating number, ang ating new hotline number sa programang Tulada na Bayanan. 0930-252-3488. Again, 0930-952-3488. Okay, our first question goes like this. Refrain muna tayo sa ating mga, 'di ba last episode ng ating mga program. Mga episode ng ating program ay ang ating mga question malimit sa mga current event, current information dito po sa ating lugar, So at this time, let's forget about that na naman, okay? So ang question natin ngayon ay kakaiba. Pero ito ay alam kong alam na alam ninyo. Ito may kinalaman din sa dapat nating gawin sa kabila ng ating mga nararanasan ngayon sa pagdating dito sa Bangsamoro, sa sitwasyon ng government dito po sa Bangsamoro region. So unang question natin, ito na po. So babantayan natin sa ating hotline number and sa ating comment section kung sino ho ang mauna at tama ang kanyang sagot. Siyempre, yun po ang makakakuha ng tumataginting na 50 pesos load. Okay, unang question natin. Ito na po. So, anong termino sa Arabic yung pagiging matiisin o pagiging mapagtimpi ng isang tao? Kabilang po dito mga kaibigan ang buong tiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagtitiwala natin sa plano ng Allah, yung pag-restrain natin from despair or complaining during hardships, So, yung pagiging consistent natin sa ating mga good actions or deeds. So, anong tawag doon sa Arabic term? Napaisip sila. ano raw talaga yan? O ano pala yan, Ma'am Noor? Or Ate Noor? Ayan, Masya Allah. Oo. Anong termino again? Anong termino? Ngini, siya sa Arabic tinatawag na pagiging matiisin, pagiging mapagtimpi. Kabilang dito, Masya Allah, nasagot na agad, kabilang dito ang pagtitiwala sa plano ng Allah, sa pagpupursige, at saka pagtitimpi sa sarili sa kabila ng mga nararanasan sa ating buhay na mga hardships, at pagiging consistent para sa ating mga mabubuting gawa. Congratulations to Ma'am Haira Maha. And of course, sa ating comment section, nauna ho si Ma'am Saadia Adam Kanakan. So, the correct answer is sabar. Sabar. Tama ba? Sabar. Nako. Kung ang pag-uusapan ay sabar, ay talagang napakalawak. At napakagandang topic ito mga kaibigan. Dahil pag meron tayo nito, kahit anong mangyari, ay wala ho sa atin yun. Ito pong tinatawag na sabar po mga kaibigan. So in Islam, meron pong marami pong uri ng pagsasabar po mga kaibigan. So congratulations again to Ma'am Saadia Adam Kanaken and of course to Haira Maha. So marami hong nakasagot pero sa text line ay mas nauna po si Ma'am Haira Maha and of course then nakuha rin po ni Ma'am Umo Uthaymin at saka si Sir Bukhari. Madami pong nakakuha. Si Sir nakuha nyo pero mas nauna ho talaga si Ma'am Saadia Adam Kanakan and of course to Ma'am Haira Maha.
Ayan, sa Islam po mga kaibigan na meron tayong tatlong types or uri ng pagsasabar. Ito pong pagsabar sa ating worship, o sa ating pagsamba, 'di ba? Oo, ibig sabihin ito pong patience in obedience to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung, for example, itong ginagawa natin na 5 times prayer. Kung hindi, wala tayong sabar na tinatawag, hindi tayo makakapag-pray. Mapokta sa kapagibdas, pero sabarante inamba. Langunin, ha? So, next one is sabar in refraining from sin. O pagsabar po sa pag-iwas sa mga kasalanan. Patience in abstaining from sin. Okay? And then, meron pong sabar in trials. Okay? Pagsabar natin, pagtiis natin sa mga napapagdaanan natin sa buhay na mga trials na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patience with the decrees of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano po yung mga ipinagkaloob or kintiga, basa Maguindanon or aba kinadar, ha? Kung ano yung initulon at tawa ka inikadarsal kita na patience tawa ka kadjabaranta intuba kaginadamang gulat katusok kadaro Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, yun po ang tatlo. Magandang talakayan sana ito, ano? So, pakinggan natin yan sa ibang mga ustadjes. Nang sa gayon ay makapagbigay sila ng mga verses from the Holy Quran about sabar. Kasi ang dami hong verses na mababasa from the Holy Quran na nagtumutuki po sa sabar na tinatawag. Unang-una dyan, yung Surah Al-Baqarah, verse 153 of the Holy Quran. Diba? Sabi pa ni Ma'am Mahaya, ma'asabirin, ha? Inna Allaha ma'asabirin. Sabon-sabon na, nayakalilin niya Allah Subhanahu wa Ta'ala na daw itaw masabar. Allah is with those who are patient. Okay? So, yun pa ikalilin niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gustong-gusto ng Allah kung sino yung may mga matiisin na kanyang mga mananampalataya. Ayan, lagi pong kaakibat yan, ano? Lagi pong kaakibat yan, mga kaibigan. Ang patience, ha? According to Surah Al-Baqarah, verse 153 of the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kayong mga mananampalataya, humingi kayo ng tulong sa Allah sa pamamagitan ng patience. Ha? Ayan, nabanggit ang patience. Ya ayyuhalladhina amanu nasta'inu bis-sabri was-salah. So, ibig sabihin, nabanggit yung patience. Unang, patience, kailangan magtiis kayo. And then, pangalawa, na dinadaan sa pagpipray. So, seek help sa Allah Subhanahu wa Ta'ala through patience and sala. Okay. Sa pamamagitan ng pagtitiis, pagsabar, at saka pagsala. Ayan po mga kaibigan. Innallaha ma'as-sabirin. Katotohanan na ang Allah ay mapagmahal sa lahat po ng mga matiisin. Yun po ang pinakagusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright, 12:00 na po ng tanghali. Magpapa-question pa ba tayo ng isa? Kakaiba ang question natin ngayon dahil bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na pagbigyan na magiging kalmado tayo sa lahat ng bagay. Okay? So, ayan. So, pangalawang question natin, medyo mabilisan na ito dahil wala na tayong oras. Mag-alas 12 na at magpe-pray na tayo. Preparing na tayo sa ating duhur prayer. Okay, ito po ang last question natin. It's a bonus question. Pagbigyan po ang mga hindi nakasagot sa ating first question. Para po sa tumataginting na 50 pesos load. Okay, dito po sa lungsod ng Cotabato, ilan po ang total na barangay? Bakit na iba na naman ang question, ano? Oo. So, yun ang last question natin para maging bonus na po ito. Para mapagbigyan ng iba. Dito sa Cotabato City, ilan ang total na barangay? Ito ang clue ko. Nasa 30 plus yan.
Ayan, congratulations, Sir Bukhari AG. You got the correct answer. Congratulations. Wait natin sa ating text line. Okay, walang so far nakakuha sa my text line. Oo, sa text line ay wala pang nakakuha, pero sa comment section ay meron na. Ayan na, meron na. Congratulations to Ma'am Sembay Adam. Okay, merong 37 barangay ang lungsod ng Cotabato. Okay, congratulations to Ma'am Sir Bukhari AG. 37 barangay ang merong ang Cotabato City. Uy, nahuli na si Ma'am Pauzia. Oo. So, congratulations to the winners. Sa mga hindi nanalo, pinalad, better luck next time, insyaallah ta'ala. Para po sa tumataginting na 50 pesos load. Okay, tayo po ay unti-unti nang mamamaala. Maraming pong salamat sa pagtutok. Ang tabayanan po mamaya, insyaallah ta'ala, ng Arangkada Balita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon na Saturday edition. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo natin na Annaliza Abbas. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming program director, marketing head, news writer, at sa ngayon po ng aming mga kasamahan sa mga radyo natin patrollers, at sa ngayon po ng ating mga media technicians at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po ang inyong nakasama sa loob po ng isang oras. Radyo natin oron sa aming Talgusin, or yung Kakanuron na nag-iwan po sa atin ng kasabihan. Huwag po sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Massalama, wabillahi taufiq, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makalilitad ka numadaro. Ginawa ko, ginawa ka. Umaras ka na, rasaya ko. Sabab sa ilim mo, wag ka marasayan. Na initanda sa pala. Sabab ula-ula mapiya. Inipan